Siguro it's about time maghiwa-hiwalay na tayo. Ay! Gusto lang naming malaman ang dahilan kung bakit sinisiraan mo tong si Christine. Wala naman siya ginagawang kasalanan sa'yo. Bakit sinisiraan mo si Christine? Di mo! Si Rico Domingo ang pumatay sa kanya. Pero mahina po ang pruweba against Rico. Dahil sa sinabi ni Loren. Dahil sa sinabi ng babaeng umagaw sa boyfriend ni Bea. Hanggang kailan natin itatago tong relasyon na to? Nung buhay si Bea, tinago na natin. Are you okay, Lauren? I'm sorry, I have to Oh, go. okay ka din, di ba tayo tapos? Oh my God, nagpupos si Lauren. Bea. Oh, Lauren. Leave your apologies to the runaway. Pero walang patutunguhan yan. Wala kang kwentang kaibigan. I trusted you! I know. Kaya nga please, let me explain. Wala ka na dapat i-explain. Dahil malinaw na sa akin ang lahat. At alam mo, kung ano pang isang malinaw sa akin, I want you out of my life. So better pack your things. Naiintindihan mo ba? Bea, let's fix this. Wala na dapat tayong ayusin pa. Because I don't wanna live and I don't wanna be friends with a backstabbing bitch! Maldita ka! Malabde! Loren, Kung pwede, huwag natin pag-usapan. Rico, tapusin na natin to ngayong gabi para manahimik na yung Bea Montenegro na yan. Pagod na rin ako sa kanya eh. Gusto ko na rin maging malaya tayo na malaman ng mga tao yung tungkol sa atin. Gusto mo ikaw yung tumapos? O hindi mo naman kaya, di ba? Kaya nga ako nang bahala eh. Anong ginagawa mo dito? Di ba nag-usap na tayo? Sinabi ko huwag ka na sumunod. Sige na, umalis ka na. Ako na bahala dito. Mauna ka na. Iniimbestigahan pa ng mga pulis ang di umano'y pagkamatay ng isang model actor ay wala pang kinumpirmang suspect ang mga pulis at kung pinatay nga ba o nagpakamatay ang nakuang modelo.
sa Rich sa subdivision kung saan nakatira. Napunta ng isang CCTV video kung saan ulit natagpuan ang modus. Sa ngayon, ay wala pang sinipirmang suspect ang mga pulis at kung hinatay nga ba o nagpakamatay ang naturang modelo. Hindi po tayo natataban sa special comment. Benedict? Oy, finally, you're awake! Pinapasok na lang ako ni Edward at ni Rina before they left. May asikasuhin daw sila eh. Nagulat ka ba? Oh, this. Well, I've decided that I'm gonna stay here with you guys. You decided? Yeah, well, I am part of the team, right? Plus, you're gonna need a man to protect you. Si Edward, he's always with Rina. Tingnan mo nangyari sa'yo nung inatake ka ni Rico. You know what? I can take care of myself. So, that's a no? Definitely. Okay, sige. I'm just gonna go. Aray. Oh! Ano nangyari sa'yo? Hindi, wala. Ano lang, sugat ko lang. Yung nakuha ko, because I was protecting you kasi I was trying to prove my innocence, tas ayaw maniwala sa akin. Pero gagaling din naman to. Dating gawin. Sana ka matutulog, okay? Okay. Oh, bakit parang hindi na masakit? Ay, hindi. Hindi, masakit pa rin. Ayun nga, muntik na mahulog yung pagka. Oy, Christine. I just found out Lauren's gonna have an interview sa Philippine News and Entertainment Network. He asked me a question na wala dun sa list na binigay nila sa akin. So ayun, I walked out. Don't have a choice, Sam. Iniipit ako ng sunshine na yun eh. Okay, sige. Hi, Lauren. Christine? Benedict? Anong ginagawa niyo dito? Nakilala mo kami? Siyempre naman, ilang beses na tayo nagkita at saka nagkausap, di ba? So, kabisado ko na yung boses at tindig ninyo. Alright. Dadahatsuhin na kita. Kaya kami pumunta dito kasi hindi sinasagot ni Sam ang mga tawag namin. And we'd like you to know na alam na namin na nagkikita talaga kayo ni Rico. It was actually Bea's mom who took the pictures. May contact kami sa kanya. So we now know the truth. Christine, inosente si Rico. Hindi siya yung pumatay kay Bea. Inatake niya ako, Lauren. Kung inosente siya, bakit gusto niya akong patayin? Hindi kaya may tinatago kayong dalawa. O kaya may tinatago si Rico. Anong ginagawa niyo dito? Look, we just want to talk to her, okay? You haven't been answering our messages, so minabuti na namin dumiretso sa kanya. We don't have any responsibility to you guys. Hindi kayo pulis at hindi kayo investigador. Most especially, canceled na yung show ninyo. So we don't have any business with you guys. Especially sa kaso ni Bea. So Miss Del Mundo and Mr. Ocampo, stop harassing Lauren or else mapipilitan akong idemanda kayo. Tara na. Let's go. Busy ka lang. Alam mo, talagang hindi nila tayo siseryosohin eh. Kasi na-cancel yung show natin. Well, why don't we convince True TV to bring the show back? If they find out about the recent developments on the case, malay mo, baka sakaling maisipan nila ibalik yung show. Do you think you can actually bring the mystery case fans back? No, absolutely not. But boss, please, can you hear us out? Christine, the network is tired of hearing you out. Every time na lang na may scandal kang kasasangkutan, pinagtatakpan ka ng True TV. And Benedict, your interview with Sunshine Luwayway has just caused way too much damage on the reputation of the network. I'm really sorry about that. I'm sorry too, but there's just nothing that I can help you guys with.
gustuhin ko man, there's a higher authority that I have to answer to. Pare, pasensya ka na. Nadamay ka pa dito sa gulong kinakasangkutan ko. Ang problema, tol. Alam mo naman, para magkapatid na turingan natin eh. Saka, sa dami nang naitulong mo sa akin, bago pa nangyari yung... Alam mo na, baka kulang pa itong mga ginagawa ko para sa'yo. Loko talaga eh, no? Kumusta ka na? Okay lang ako, Rico. Rico, palagi kang mag-ingat ha. Yung team nila Christine nagdududa na. Pati si Sam nagdududa na rin. Sige. Basta ikaw, ay ka rin mag-iingat ha. They don't want to bring back our show? Let's make our own show. Let's make an online channel. That's a good idea. In the online world, no rules, no limits, no boundaries. Good job, guys. Good job. Oo nga. We actually make a great team. Ito, i-upload ko na. 5, 4, 3, 2, 1. 5 years ago, nang matagpo ang patay ang supermodel na si Bea Montenegro sa kanyang bahay. Ang pagpatay ay agad namang inako ng kanyang kasintahan, si Rico Domingo. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya at motibo, nakawalan si Rico kamakailan. Ito na rin ay dahil sa video na nagpapatunay na si Rico ay nasa isang inuman sa gabing napatayan. Samantala, dahil sa mga naipon na ebidensya at sa tulong ng kaisa-isahang witness sa krimen na si Lauren Castro, na dating matalik na kaibigan ng modelo, na ituro sa isang fashion photographer na si Andrew De La Vega ang kaso. Bukod sa kaso ni Bea Montenegro, itinuturo din kay De La Vega ang pagpatay sa dati nitong girlfriend, si Marisa De Leon. Si Andrew ba at si Hero ay isang tao lang? Yes, drug dealer si Andrew. Natagpuan na bangkay na isang babae na kinikilala ng mga otoridad na si Marisa De Leon. Hinaharap ni Andrew De La Vega ang ilang drug-related charges bilang siya ang itinuturong nagtutulak ng droga sa modern industry.
Ngunit sa kasamaang palad ay binawian ng buhay sa loob ng kulungan si De La Vega bago pa man na isara ang kaso laban sa kanya. But Rico is the killer. I want Rico to go to prison. Ngunit tila parang isang palabas sa isang pelikula, umikot ang mundo nila. Umusbong ang usap-usapan ng relasyon ni Loren Castro sa unang suspect na si Rico Domingo. Ito ay base sa mga litrato nilang dalawa na kumakalat. Agad naman tinignan ng pulisya ang anggulong conspiracy sa kanilang dalawa. Sa mga panahong ito ay tikom pa rin ang bibig ni Loren Castro. Bakit nga ba hanggang ngayon na hindi pa rin siya nagsasalita tungkol sa totoong nangyari sa gabing pinatay si Bea Montenegro? Totoo ba ang kanyang sinasabing hindi niya namukha ng killer? O sadyang may lihim lang siyang tinatago? At kung wala talagang kasalanan si Rico Domingo, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpapakita sa otoridad upang linisin ang kanyang pangalan? Alamin natin ang mga susunod na tagpo dito lang sa The Mystery Case Files presents The Mysterious Case of Bea Montenegro. Where are you going? May asikasuhin lang ako. We have a meeting with the client, remember? Sorry, Sam. Susunod na lang ako sa venue basta matapos ko lang to asikasuhin, okay? I'm sorry. Kaninong kotse to? Sa kaibigan ko. Bakit ka ba nakipagkita ng ganito? Rico, dapat tigilan na muna natin yung pagkikita. Bakit na naman? Delikado ni. Gumawa na ng online version sila Christine Del Mundo ng The Mystery Case Files. Malamang pag-iinitan tayo ng grupo nila. Alam mo, pag-iinitan talaga tayo ng grupo na yan kahit anong mangyari. Sa 5 taon na ako nagtiis, Loren. Ayoko na magtiis ulit. Rico, pag hindi natin tinigil to, baka hindi lang 5 taon ang bibilangin natin. Baka habang buhay na tayong hindi magkikita. Loren, mahal na mahal kita. At kahit pumatay ng tao, gagawin ko kung kinakailangan. Rico, please. Sam? You lied to me! How dare you! Bakit? Kapag sinabi ko ba sa'yo, susuportahan mo ko? Hindi naman, di ba? Kasi wala ka naman ibang inintindi kundi ang sarili mo. Iniisip mo na kapag nasira yung image ko, babagsak yung talent agency mo. Hindi totoo yan. Kapakanan mo iniisip ko. Ayokong malaman nila yung mga pinaggagawa mo dahil alam ko sisiraan kanila at ang pagkatao mo. Sinungaling. Alam mo ba kung bakit nalulung si Bea sa drugs? It's because of you. Dahil lagi mo siyang pinipressure at pinipilit mo siyang gawin ng mga bagay-bagay na ayaw naman niyang gawin. Oh, nanahimik ka. Hindi mo yun alam, di ba? Kasi all you think about is your fucking business, you stupid bitch! I'm sorry, Sam. Sam, I'm sorry. Sam, I'm sorry. Hindi ko sinasadya, Sam. I'm sorry. Hindi ko sinasadya lahat ng sinabi ko, Sam. I'm sorry. I'm sorry. Sam, pakiusap. Huwag mong ituturo sa mga pulis kung nasan si Rico. I promise I will never see him again.
You promise? I promise. Yan. Mahal, tingnan mo. Na-post ko na yung video natin at may 3 likes na. 3 likes lang? 2. Ayan, 2 lang pala nag-unlike yung isa. Shit. At this rate, sobrang labo na. So, ano ang gagawin natin? Eh, di ba maraming connections daw yan sa Direk Arnel? Oo nga, no? Pwede namin na tulong, papayag naman yun. Ay, oo, sige, hingi tayo ng tulong. Pero sa tingin ko, mas maganda kung si Benedict yung kumausap kay Direk. O, di... Kapag gagawin natin dito. Tara, patara natin. Hindi, ubusin muna natin. Okay. Ikaw naman, boss ka. I know, right? And so since True TV won't agree to bring back the mystery case files, we decided to create our own online channel where we can show all the cases that we're trying to solve. Direk, and as you know, ang current na ginagawa namin ngayon is the mysterious case of Bea Montenegro. Direk, alam namin na sobrang dami mong followers online and you have what it takes to make it go viral. Kaya Direk, sana matulungan niyo po kami. Aber, bakit ko naman kayo tutulungan? Because it's the only way para magka-edge yung show namin. Para ma-solve namin yung kaso ni Bea. Direk, please, for Bea's sake. Kaya ako kayo pinatawag is because I heard that you guys created an online version of the mystery case files. Yes, and it's already ranking national attention. Yeah, well, since you guys didn't want to bring us back on air, we decided to create our own channel. We want you guys to take it down. What? What? True TV has rights to the show. No. You didn't pay me anything for exclusive rights to that show. Sa akin ang concept. So, ibig sabihin, wala kayong karapatan dun sa show na yun. Pero sobrang laki na ng pinuhunan namin sa show. The show that you decided to cut without a justifiable reason, only because you think that we're destroying the network's reputation. How selfish can you be? Look, I don't want to beat around the bush. I just want you guys to know that if you don't take it down, mapipilitan ng network to naidemanda kayo. You know what? I don't care. I don't give a damn. Demanda nyo kami kung gusto nyo. But, we are not taking down that online show. Pre, lalim yata ng iniisip mo. Uy, ano ba? Pare, kailangan tayo mamayang... Sana naman. Nung huling lumakad tayo, wanted na tayo pagkatapos. Basta, relax ka lang. Kaya kita pinatawag. Dahil gusto kong aminin mo at akuin mo ang pagpatay kay Bea.
Magkano ba kailangan mo? Babayaran naman kita. At kapag gawin mo to, sisiguraduhin ko na hindi maaapektuhan si Lauren. Ako, asa na kaya si Lorena at Edward? Kumusta kaya yung interview nila? Tagal naman ng dalawang yun. Relax ka lang. Parating na yun. Christine! Christine, punta mo ako dito! Sinasaktan ako ni Rico! Please! Tulungan mo ako! Tulungan mo! Si Sam. Sam just called. She's in trouble. What? Yeah, wait. I need to call Chief Basalon. Hello, Chief? Buti po dumating kayo. Pumunta po si Rico dito na may kasama. At sinaktan po nila ako. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Safe na po kayo. Tumakas po sila pero binantaan pa rin po nila ako na babalik sila dito at papatay nila. Mga lalaking pumunta sa bahay at bigla lang akong binantaan na papatayin nila ako. Nung pinagkakatulakan ko sila, bigla na lang nila akong inatake at hinabol. Nakapunta ako sa kwarto kaya hindi nila ako nahuli. Buti na lang nakatago ako kay Christine. Ano naman kaya sa tingin mong motibo ng mga suspects para gawin sa'yo yun? Hindi ko alam. Sa tingin ko dahil nahuli ko si Rico at si Lauren nagkikita. Siyempre nalaman ko yon. Pinagsabihan ko si Lauren na huwag na makipagkita kay Rico dahil nga wanted siya. Sa tingin ko rin natatakot kasi sila na isumbong ko kung nasan si Rico. Pwede mo bang ituro sa amin kung saan siya nagtatago? Oo. Good. Kailangan malaman nila Christine to. O sige, bukas pupuntahan natin sila, Christine. Preparak! Nasa custody na namin si Rico. Pero sa ngayon, kailangan muna niya magpagaling sa ospital dahil sa tama niya ng baril nung huli naming inkwentro. Sa ngayon, tinitingnan muna namin yung brown leather jacket angle dahil may posibilidad na siyang may-ari nito. May inutusan siyang gumawa nito na ilagay sa bahay ni Andrew. At malamang na ang kasabwat niyang si Elmer ang gumawa nito. Sige, Chief. Maraming salamat po. Babalitaan na lang kita kapag mayroong mga susunod pang development.
May usapan tayo, Sam. Bakit hindi ka tumupad sa usapan? Sinaktan niya ako. Pinagtatanggol mo pa siya? Muntik niya na akong patayin. Hindi magagawa ni Rico yon. Ginawa niya na, pinatay niya si Bea. At gusto niya ako isunod. Mamamatay tao si Rico. Kaya layuan mo siya. Hindi siya ang pumatay kay Bea. Bahala ka. Bahala ka kung sinong gusto mong paniwalaan. I'm quitting, Sam. I'm quitting modeling. Christine, gusto kong tumulong sa kaso. I think the Lauren-Rico conspiracy is possible. I'm sorry everyone, pero mukhang hindi si Rico ang nagplant ng jacket sa kondo ni Andrew. At mukhang hindi rin siya ang may-ari nito. Kung hindi si Rico, sino? Nang muli naming balikan yung jacket, para dapat maghanap ng ebidensya kung magmamatch to kay Rico, may natagpuan yung mga investigators namin na sadyang kakagulat ninyo. May nakitang buhok ng babae dun sa brown leather jacket. So the investigators concluded that the jacket could have been worn by a woman the night Bea was murdered. Rico, handa na akong ipaglaban ka. Kaya ko na silang harapin lahat. Basta ipangako mo sa akin na mabubuhay ka. Please, Rico. Please. Wait, how is that possible? Di ba sabi ni Lauren lalaki yung nakita niya that night? I mean, she could be lying, di ba? But si Rico lang naman ang posible niyang pagtakpan dahil sa relationship nila. Unless si Lauren mismo ang gumawa ng krimen. Bessie, may point si Sam. Kasi may na-interview kami na kababata ni Lauren at ang sabi niya, may violent tendencies nga siya. Tsaka, according to other interviews, magkaaway si Bea tsaka si Lauren nung gabi nga. And she tried to cover it up by pretending to be prosopagnostics. Alam niyo, it all makes sense eh. Rico covered up for Lauren. So she won't end up getting in jail. Sige. Agad-agad akong mag-o-order ng warrant of arrest para kay Lauren. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang dating witness sa pagkamatay ni Bea Montenegro na si Lauren Castro ay ngayon suspect dito. Lauren, anong natatandaan mo sa killer? He was wearing a white cap and a brown leather jacket. But as I've said, I can't tell you how he looks like because I have prosopagnosia. Ito ay bunsod ng panibagong ebidensyang natagpuan ng mga investigador sa brown leather jacket. Ito ay ang nakitang buhok ng babae. Kaya teorya ng mga pulis ay maaaring babae ang killer ni Bea Montenegro. Nang muli naming balikan yung jacket, para dapat maghanap ng ebidensya kung magmamatch to kay Rico, may natagpuan yung mga investigators namin na sadyang kakagulat ninyo. May nakitang buhok ng babae dun sa brown leather jacket. Bagamat wala pang sapat na ebidensya, si Lauren Castro ang naging suspect dahil siya lang ang nag-iisang tao sa pinangyarihan ng krimen.
Tinitingnan din ang relasyon nila ng noong kasintahan ng biktima na si Rico Domingo bilang motibo sa pagpatay. Kasalukuyang nagbigay ng pahayag ang dating manager ni Castro na si Samantha Lopez. May mga lalaking pumunta sa bahay ko at nagbanta na lang napapatay nila ako. Ayon dito, inatake daw siya ni Domingo sa kanyang condominium at hinihinalang ginawa na ito upang mapagtakpan ang kanyang kasintahan. Handa na rin daw tumestigo si Lopez laban sa kanyang dating talent. Sa tingin ko rin, natatakot kasi sila na isumbong ko kung nasan si Rico. Nasaan ka man ngayon, Loren Castro? Bukas ang aming grupo sa iyong pahayag. Abagan ang susunod na kaganapan dito lang sa The Mystery Case Files presents The Mysterious Case of Bea Montenegro. So, naku medyo paubos na yung oras natin, so ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Diretsong tanong na. So, totoo ba lilipat na dito ang The Mystery Case Files dito sa Philippine News Entertainment Network? Yes. Ina, alam kong depressed ka sa nangyari. Gusto ko lang malaman mo na nandito ako para sa'yo. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. You know what? You remind me of my sister. Si Ana? I'm sorry. I didn't mean to be melodramatic. It's okay. Sana mapatawad mo ako. Kung may mga nagawa man akong mali sa'yo.